Magandang araw sa lahat mga ka-DIY natin dyan. In this video, may isi-share lang po ako sa inyo. Gamit na gamit to kung gusto mong ma-remote access yung iyong mga Microtech or kahit mga piso Wi-Fi. Kahit malayo ka or nasa ibang lugar ka, as long as mayroong internet, makakapag-access tayo. Aside sa Microtech, piso Wi-Fi, pwede rin nating ma-remote yung ating mga OLT devices, mga ONU ng client. Pwedeng-pwede po gamit itong ating VPN. Trial stage pa lang po ito ngayon at pwede nyo pong i-try for 1 month at hihingi din ako ng feedback sa inyo. Ano yung mga need i-improve or kung may gusto kayong idagdag na features, pwede rin. Okay, so ito po yung website natin, bpn.carlc.cloud. Meron po tayong 150 free coins kapag nag-sign up po tayo. For 1 month na po yan, pwede nyo pong gamitin for free. Per device po natin, 50 coins yung kailangan para ma-activate. At yun nga mga boss, kahit wala kayong public IP, kahit naka-CGNAT kayo, walang problema po dito. 50 coins is equal to 50 pesos din. So meaning piso lang per coin. At yun nga, monthly subscription po ito mga bossing. So meaning 1 device, 50 pesos po babayaran mo per month. Okay, makakatipid ka nito kung 1 whole year yung bibilhin mo, which is around mga 35 pesos lang per device. Nakalink na rin po ito sa Sendit. So, pwedeng GCash or kahit anong mga payment options na dito sa Pilipinas, pwede. At automatic po yung coins, papasok po agad yun sa inyong account. At yun nga, ititest natin siya mga bossing. Ang gagawin lang natin is pindutin itong start for free kung wala pa po kayong account. Or kung meron na kayong account, sign in lang. Okay, so mag-start for free tayo. So, dito sa pangalan, lagyan nyo lang yung full name nyo. Example, Hex lang yung gagamitin ko dito. And then, email address, ganun din, Hex. Ayan, and then password. Pindutin lang natin yung create account. Ayun. Kailangan nating i-verify para mag-success yung account creation natin. I-check nyo na po yung email nyo kasi may sinend pong verification link para ma-verify natin yung account mo. So, ito po siya. Verify your VPN. Then, verify email address lang. Ayun. Then, once verified, automatic ma-redirect na po kayo sa inyong dashboard. Yung ganyan lang po, di ba? And then, pag nasa dashboard na po kayo, yun, mayroon na kayong automatic 150 coins. Yes, mga boss, meron po kayong sariling dashboard kung saan makikita nyo lahat ng mga devices meron kayo. At makikita nyo yung mga status kung online ba or offline. Dito sa devices, andito yun lahat, makikita natin. And then, dito sa buy coins, yun nga, dito kayo makakabili ng coins if ever gusto nyong magpatuloy sa inyong subscription. At ito nga yung sinasabi ko mga boss na makakatipid kayo if yearly plan. Kasi 35 pesos lang per device. At integrated na to sa Sendit mga bossing. Oh. Kung meron mo kayong GCash, Maya or kung ano man, scan QR lang then automatic na po yung bayad. At dito sa transaction, wala naman. Makikita nyo lang yung flow ng inyong coins. Kung nagamit nyo ba or nag-add ba kayo at kung magkano na lang yung balance. At dito sa how to connect, may guide po tayo dito kung medyo baguhan pa lang po kayo para hindi po kayo mahirapan. So kayo na balang magbasa dyan. So meron tayo dito sa Windows, sa Android, sa iOS, pati sa Microtech. And then dito sa settings, pwede nyo i-edit yung inyong name. At yun nga, ito yung importante, dapat yung email status nyo is verified. At pwede kayong mag-change password dito. So, para makapag-remote tayo mga boss, magbibuild ka ng network mo inside your account or inside your dashboard. So, para makapag-remote ka, so kailangan meron kang isang VPN para sa iyong Microtech, piso Wi-Fi man, and then sa iyong laptop or phone. Para yung phone mo at laptop mo, ma-remote yung Microtech na yon or yung Bindo na yon. Kasi lahat ng devices na i-add mo dito sa iyong account or sa iyong dashboard is magiging isang network lang po lahat sila. At yun nga, ang gagawin ko dito mga boss is isang Microtech yung i-add ko, then yung phone at saka yung laptop ko. At ang gamit pala nating VPN dito mga boss is WireGuard. Since lahat po ng Microtech, Hoplite man yan or kung anumang version ng Microtech is mayroong WireGuard. At yun nga mga boss, para makapag-add tayo ng device, pwedeng dito ka mag-add device sa iyong dashboard or di naman kaya dito ka sa My Devices, kahit saan lang dyan. Then, pindutin lang natin Add Device. Then yung first na gagawa natin is yung ating Microtech. Lagyan nyo lang ng pangalan, for example, EC1. And then dito sa device type, select nyo lang. Meron tayo ditong 4 options. Microtech, computer, server, or other device. So dito na yung other device, yung mga phone,
yung mga piso Wi-Fi, or kahit anong devices as long as supported yung WireGuard VPN. So Microtech and then add device lang mga boss. At yun, device created, save this key. So pwede mong i-save yung key mo, itong public key at saka itong private key. And then after nyan mga boss, bibigyan ka ng IP ng ating VPN server. Per account pala mga boss is merong ibibigay na /28 subnet. Meaning, meron po kayong 14 IP na pwedeng gamitin sa inyong isang account. Kulang if ever, mag-reach out lang po kayo at dadagdagan natin. And then, pindutin lang natin ito mga boss. So, as of now, offline pa siya kasi hindi pa naman natin siya nilagay sa ating Microtech. Pwede mo siyang i-toggle na auto-renew. Automatic magre-renew siya every month. So, gawa muna tayo ng iba pang device para makumpleto. For example, sa phone, Android. Kasi 'di ba mayroong mga iOS. So lagyan lang natin. Then device type, other device lang mga boss. Then add device. Okay, then back tayo mga bossing. Last is para naman sa ating laptop. Kasi nga 'di ba mayroon tayong 150 coins. So pwede yung tatlong device. Then computer, then add device. Yun, so kumpleto na yung ating tatlong devices mga boss. Ngayon, pwede na natin tong i-activate mga bossing. So, unahin natin yung Microtech. Ito lang activate. Yan. Ayun. So, subscription activated mga bossing. So, makikita nyo naman dyan, active na siya. And then, ganun din yung gawin natin sa iba. Activate. Yun. And then, panghuli sa ating phone. Activate. Ayan. So, wala na tayong coins kasi yun nga, 50 coins per device tayo. 150 lang. So, tama lang siya sa tatlo. After nyan mga boss, i-activate na natin siya sa ating laptop, Microtech at saka sa phone. Unahin na natin sa ating laptop muna. Okay? So, ganito po. Mag-download lang po kayo ng WireGuard na application. Madali lang naman. Free lang po itong WireGuard mga bossing Ito po yung official site ni WireGuard. Okay, then pindutin nyo lang po itong installation at yan download nyo lang. Windows, sa Mac, Ubuntu, so halos lahat po. Sa Android, sa iOS, kumpleto po yan. Pati nga sa mga ibang OS, meron din. Pero ako, meron ako na-download dito. So ito na yung gagamitin natin. So may tatlong option ka mga bossing kung paano ito gawin. Pwede kang mag-import, then mag-add, or di naman kaya yung from the scratch na tunnel. So no worries kahit saan dyan yung gagamitin mo. Kasi dito sa ating VPN, kompleto naman lahat to. So pindutin mo lang yung laptop natin. And then dito sa baba mga boss, meron na tayo ditong setup guide na nakalagay. If Microtech, so meron na tayo ditong copy script, which is diretsahan na po yan. Wala na po kayong maraming gagawin. And then kung sa mga Windows or PC, laptop, dito lang po kayo sa WireGuard config. And then, kopyahin nyo lang po ito, copy WireGuard config. And then, balik lang po kayo sa inyong WireGuard. Then, pindutin nyo lang po itong maliit na arrow. And then, add empty tunnel. Pangalanan nyo lang po. My VPN. Then, i-delete nyo lang po ito lahat muna. Yan, dapat wala po kayong makitang kahit ano dyan. Tsaka nyo po i-paste. Ngayon, i-save po natin. And then, activate. Dapat mag-green po yan. Ayun active. And then, kung titingnan natin yung ating laptop or PC, so antayin lang natin mga ilang seconds bago siya mag-online. Try natin i-refresh. Ayun, so online na siya mga bossing. Sunod naman natin yung ating Microtech. Ganun pa rin, pindutin natin yung Microtech natin mga boss. And then, dito tayo sa baba ulit. Hanapin natin yung Microtech script para mas mabilis. Wala na tayong maraming gagawin dito. Okay? Copy Microtech script lang. And then, punta ka sa yung Microtech mga boss. Dapat, may makita po kayo ditong ganito, WireGuard. At makikita nyo dito, blanco pa po siya, wala pa po siyang laman. Ngayon, open natin yung terminal. Then, right-click, then paste lang natin yung galing sa ating VPN server. At ayun, kita nyo mga boss, meron na. Enter lang, huwag nyo kalimutang i-enter mga boss after copy-paste. At yun, meron na tayong WireGuard interface. And then, meron na ding pair. Yung mga na-add dito mga boss is pagdating dito sa IP and then addresses, automatic din po siya mag-add dito ng IP address sa iyong VPN.
And then dito naman sa firewall, meron din siyang i-add dito sa iyong filter rules, dalawa. And then dito sa NAT, meron din siyang i-add na isa. Yun lang po yung i-add niya automatic sa ating mga Microtech. Madali naman siyang makita kasi nilagyan ko na siya ng comment. And then balik tayo sa ating server. At yun nga, devices, ayun o, kaka-online lang. So nasa mga 2 to 5 seconds bago mag-online yung ating mga device. At yun nga, panghuli natin is yung ating phone. So dito sa phone mga boss, ganun pa rin, mag-download lang po kayo ng WireGuard. Sa Google Play Store or sa App Store ni iOS, meron po yan. Yan, WireGuard. Yan o. So naka-install na siya sa akin, so i-open ko na lang. So ganyan po yung itsura niya. May option po kayo dito, scan QR or import file from archive. So pwede nyo i-try itong scan QR sa inyo. Pero sa akin kasi problemado to eh. Ang tagal niyang makuha yung QR code which is available naman sa ating VPN server. So dito lang tayo sa import from file or archive, mas madali ito. Ang gawin lang natin mga boss is, yun nga, mag-login ka lang sa iyong VPN. After nyo magka-login, yun nga, may dalawa na tayong online sa ating devices, di ba? Yung ating laptop at saka yung ating Microtech. So yung CP na lang natin yung offline mga bossing. Oh. So ang gagawin lang natin mga boss is punta lang tayo sa ating My Devices and then sa ating CP. And then ganun pa rin sa baba mga boss. Ayun nga, meron tayong option dito ng QR code. Oh. Pwede sana. Sa ibang QR code mabilis pero yung QR code ni WireGuard ang tagal. Hindi ko alam kung bakit. So, ang gamitin lang natin dito is itong WireGuard config pa rin. And then, i-download natin ito mga boss. Oh, itong download.conf na file. Once na download natin siya mga boss, kailangan lang natin siyang i-edit. Kasi, sa file extension, ayan, may na-add po na .text. Dapat wala po yan. So, i-rename lang natin. Ayan. Then, okay lang. And then, rename. Yan, so dapat ganyan lang. .conf yung kanyang file extension. And then balik ka lang po sa yung WireGuard. At yun nga, import from file. And then hanapin lang natin yung ating conf. So kung hindi mo makita, search mo lang. CP. Ayun. So cpandroid.conf. At imported CP Android. So makikita nyo na siya dito mga boss. I-click nyo lang. Then, i-toggle on nyo lang po ito. Yan. Then may makikita po kayong parang susi na lalabas dyan sa taas. At ngayon, balik tayo sa ating VPN. I-refresh lang natin itong mga bossing. And then, tingnan natin kung activated na ba lahat. Ayun o. So, online na yung ating CP Android. Then, punta tayo sa ating dashboard. Ayun. So, online na yung tatlo, di ba, mga boss? Meron silang kanya-kanyang IP. Same subnet. So mamaya ititest natin yan gamit yung ating phone. Magdi-data lang tayo. Tingnan natin kung makakapag-remote tayo. Ayun mga boss, online na yung ating tatlong device. Ngayon, mag-try tayong mag-ping. Kung ma-ping ba natin yung dalawa na yan dito sa ating laptop. Pag napiping natin, so meaning, success yung ating connectivity. So unahin natin i-ping yung ating cellphone. So 10.10.3.98. Ayun, so napiping natin siya mga boss. So, i-try naman natin yung ating Microtech kung napiping ba. 10.10.3.97. Ayun. Siyempre, mapiping din natin yan. Kasi, di ba, same IP po sila. So, once na-ping natin yan mga boss, automatic na po yan. Kapag i-open natin yung WebPig 3.97, ma-open po dapat yan. Ayun. So, di ba? So, mabubuksan na natin yung ating Microtech. Gamit lang yung VPN natin. Aside sa Microtech, pwede mo ring ma-remote yung iyong mga OLT na connected dito sa ating Microtech na to. Pati yung mga ONU or modem ng mga client kung naka-FTTH ka. At yun nga, balik tayo dito sa ating Microtech mga bossing. So, meron ako dito nilagay na IPOE. May isang client po dito na nakakonect. DHCP server. Yun o, itong client na to. 192.168.20.254. I-check natin kung ma-open ba natin yung kanyang ONU gamit yung IP na yan. Mamaya sa phone. And then meron din tayong nilagay na IP pang management sa ating OLT. So i-open muna natin yung OLT natin para makita nyo kung anong IP yung nilagay natin doon.
Ayan. Punta lang tayo sa OLT configuration. And then, route. At yun meron tayong IP dito na 192.168.10.10. So yung mga IP na yan, dapat mabuksan natin yan mamaya. Pero in order to do that, kailangan muna natin yung i-declare sa ating VPN. So i-check muna natin kung napiping ba yung mga yan. Ping 192.168.10.10. Ito yung IP ng ating OLT. So hindi siya napiping mga bossing. And then yung sa ating IPUE naman, yung ONU niya, 20.254 naman yung IP. So iping naman natin yung para sa ONU ng client, 20.254. So yun, so hindi siya currently na re-reach or hindi siya napiping mga boss, hindi tayo maka-access kahit connected tayo sa VPN, di ba? Pero gusto natin siyang ma-remote para makita natin yung status ng ating OLT. May mga pagkakataon pa naman na puno yung OLT, so kailangan kang magbura ng mga ONU para magawa natin yung mga boss. So balik lang tayo sa ating VPN dito. As you can see, online lahat ng mga devices natin. Yan, online. So dito lang tayo sa Microtech mga boss. Kasi 'di ba, yung ating OLT dito naka-connect at yung ating IPOA siya rin yung nagbibigay ng IP. So dito sa LAN subnet mga bossing, mag-add lang tayo dito. Then ilagay mo lang yung mga IP dito mga boss. Subnet pala. For example sa OLT natin, instead na 192.168.10.10, yung pinaka subnet yung ilagay natin. Yan, 0./24. Then comma lang mga boss, mayroon naman tayong instruction dyan separate with comma lang. Then 192.168.20.0 naman para sa ating mga IPOA para ma-access natin yung kanilang mga modem. Then pinutin lang natin tong check. LAN subnet updated na mga bossing. After nyan mga boss, so need natin baguhin yung ang VPN natin para sa ating laptop or phone. Kung ano man yung gagamitin natin pang remote. So for example, sa ating laptop, kailangan kasi nating i-add yung mga subnet na na-add natin sa ating server dito sa allowed IP. Okay, so i-deactivate lang natin itong mga boss. Yan. Then pwede natin itong i-delete or pwede din nating i-edit. Yan. Then balik ka sa ating server. At for example, yun nga, sa laptop natin, ito, dito sa baba, kopyahin mo lang ulit yung WireGuard config at mapapansin mo na add na yung mga subnet automatic. Then balik ka dito, delete mo lang lahat, and then paste ulit. Okay? And then save. And then once na save ng mga boss, i-activate mo lang ulit. Ayan. Okay, active na siya mga bossing. And then check natin sa ating server yung ating laptop. So active siya or online. Ngayon, mag-ping na tayo mga boss kung gagana ba. Okay, so unahin natin i-ping yung ating mga ONU 192.168.20.254. Ayun. So, napiping na siya mga boss. Ulitin natin kasi nag-time out siya one time. So, ayun So, napiping na siya mga bossing. Ngayon naman, yung ating OLT.10.10. Ayun. So, napiping na natin siya mga boss. Ngayon, itry na natin siyang i-open gamit yung phone natin. Kasi dito sa laptop, wala naman ditong data. So, magdi-data tayo mga boss. Then, i-open natin siya. Okay? Same rin yung gagawin natin sa ating phone. Katulad ng ginawa natin dito. I-add din natin yung mga subnet na yan doon sa ating config. At yun nga mga boss, nandito na tayo sa ating WireGuard. Subukan natin i-open muna kung ma-open ba natin yung ating OLT or ONU na lang 192.168.20.254. So ayun, hindi siya ma-open mga boss pag ganyan. Kasi nare-redirect lang siya doon sa free browser. Dapat hindi yan nare-redirect eh. Ayun, so wala siya, di ba? Kasi nga, same sa laptop,
kailangan mo nating i-add yung mga subnet dito sa allowed IP. So, pwede nating burahin ito at mag-download ulit tayo ng bago doon sa ating VPN account. Pero pwede rin namang i-add mo na lang dito manually. May edit naman to dito. I-off muna natin. Then, i-edit natin mga boss. Then, dito lang sa pair na side. And then, yun, i-add mo lang dito. Comma, and then 192.168.10/24, then comma ulit 192.168.20.0/24. Yan lang. Okay, kung ano yung in-add natin doon sa ating server account, yun lang din yung ilalagay natin dito sa allowed IP. Then, save lang mga bossing. And then, paganahin natin siya ulit. Okay, then antayin natin mga ilang seconds para mag-connect siya. Sabihin natin mga 5 seconds na lang or 10. I-try na natin mga boss kung ma-open na natin. Yan. Ayun. Yan, hindi pa nga ako nakapag-type. Nag-open na, di ba? So, nare-remote na siya mga bossing. So, yan yung OIN nyo ng client. How about ang OLT? .10.10. Tingnan natin kung ma-open ba natin. Ayun. So, na-open rin mga boss. So, gumagana yung ating remote. Hindi pa pala tayo naka-data niya na. So, try natin mamaya mag-data lang. So, patayin muna natin yung ating VPN. Yan. And then, mag-data tayo. Yan. Go mo yung gamit natin mga boss. Assuming nasa bakasyon tayo. So, ang gagawin mo niyan mga boss, kung for example, i-remote mo yung iyong Microtech, then nasa malayo ka, pero meron kang data or nakakunik ka kung saan mang wifi, so i-on mo lang yung iyong WireGuard. Yan. So, ganyan pala yung itsura niyan mga boss, oh. So, pwedeng i-on mo na diretsong ganyan lang. Okay, din antayin mo lang mga 5 seconds. Pinakamatagal na yung 10, depende sa iyong internet na gamit. And then, ngayon, unahin mo muna natin i-open yung Microtech, yung kanyang WebPig. Okay? 10.10.3.97, di ba? Yun ba yung IP ng ating Microtech? Tingnan natin kung ma-open. Ayun, oh, so na-open siya mga boss. Naka-data lang tayo, ha. So, na-open siya. Ngayon naman, try natin yung OIN nyo ng client. .20.254. Ayun, so na-open pa rin mga boss. Ngayon, ang OLT naman natin. Kasi nga, puno na. Kailangan natin mag-delete ng mga offline na OIN nyo. 10.10. Tingnan natin kung ma-open ba. Ayun, so na-open pa rin. Ganyan ka-power yung ating VPN. Ay, disconnect natin siya sa VPN. Ngayon, i-try natin i-open ulit yung mga pinagbubuksan natin. Unahin natin yung Microtech kung ma-open pa ba. 10.10.3.97. So, ayun mga boss, oh, wala na. Hindi na niya makita kung saan yung ating Microtech. Kasi pinatay na natin yung ating VPN eh. Pero pag binalik natin yung ating VPN, yan. Kabalik na. Then, antayin mo lang mga 5 seconds. Ayun. Wala pang 5 seconds pala yun eh. Mga 2 to 3 lang, di ba?